Welcome back sa ating YouTube channel, ang channel na para sa inyo na makapag-share tayo ng ating kaalaman sa naging karanasan natin sa pagre-repair at pagde-DIY. May tanggap tayo na paggawa LED TV na 32 inches. Yung kanyang brand naman, Ace. Ang model number nito, LED-808. Bago natin umpisahan or buksan, pakita ko lang sa inyo ang naging problema ng unit para sa paggawa natin. Plug-in lang natin yung kanyang saksakan dito sa outlet natin. Yan, power on ko lang yung kanyang switch. Yan, may power na tayo na 226 volts, naka 60 Hz. Yung unit na ginagawa natin, wala siyang indicator light. Ibig sabihin may problema sa kanyang power supply. Samantala na naka-plug in naman siya, okay naman yung ating power source. Yung mismong TV natin, wala siyang indicator light. Ayan no, wala tayong makita na nagpupula. Ang sabi kasi na may-ari nito, minsan umaandar naman daw. Pag halimbawa na umandar siya, namamatay agad. Ayan, wala pa rin talagang power. Ayan no, wala pa rin siyang indicator light. So ang ibig sabihin, yan yung kanyang problema. Patayin ko lang, check natin. Tinanggal ko muna yung kanyang driving board para hindi tayo mahirapan sa pag-trouble. Safekeeping na muna natin yung kanyang panel. Bago natin umpisahan, check lang natin yung kanyang kapasitor na 400 volts para safety tayo. Ang gawin natin, sukatan natin para ma-determine natin kung may charge siya or may karga. Walang ako ng multimeter. Set lang natin sa DC volt. Yan, naka DC volt na. Sukatan natin yung kanyang kapasitor. Yan, may karga pa siya na 293 volts. Delikado pa tayo dyan, makukuryente tayo. So ang gawin natin, i-discharge muna natin. Ang gamitin lang natin yung ating soldering iron. May inihanda na ako kasi alam kong may karga yan. Dahil nga kanina sinaksak natin, tinisting natin kanina, malamang nagkarga siya. Ang pag-discharge naman nito, gamit ang ating saksakan ng soldering iron. Bali ang dalawang paa nito, pagdikitin din natin doon sa kanyang dalawang paa rin. Yan, ganyan lang, nagkaroon siya ng spark. Ibig sabihin, nag-discharge na siya. Para sigurado pa rin tayo, sukatan natin ulit ng multimeter. Ganon ulit yung sit-up, DC volt. May reading pa siya na 3 volt, mababa na yan. Ang gawin na lang natin, pwede naman na i-short na lang natin yan. Hindi na mag-i-spark kasi masyado na siya mababa. Yan no, ganon lang. Kasi pag mataas, pwede naman na iganito natin, kaya lang mag-i-spark yun. Pagkakaroon siya ng malakas na putok. Kaya mas maigi, bago natin i-short, i-discharge lang natin ng soldering iron para hindi siya puputok. Pagkatapos, ipinising natin ng kagaya nito, yan, sukatan natin ulit. Yan, okay na. Wala pang 1 volt yung kanyang reading. Ibig sabihin, safe na natin hawakan. Umpisahan natin sa kanyang secondary. Yung ating multimeter, nakaset na yan sa times 1. Times 1 lang gamitin natin. I-read natin yung kanyang diode. Yung supply na puntang backlight. At saka yung kanyang 12 volt. Yung ating negative na panukat, ilalagay lang din natin dito. Dito sa negative side ng diode. Yung ating positive side, dito sa unahan. Yan, may buzzer mode tayo. Yung kanyang forward. I-reverse natin yung ating panukat. Ayan, wala siyang reverse. Ibig sabihin okay. Wala siyang shorted. Dito tayo sa kanyang 12 volt. Ganon ulit yung proseso. Yung ating negative na panukat, dito lang din sa negative. At saka yung positive natin dito sa unahan. Yan, mayroon tayong forward. Reverse natin. Kung may reading pa rin. Ayan, wala tayong reverse. Ibig sabihin, wala siyang na-detect na shorted dito sa ating secondary. Magsukat tayo ng voltahe. Yung ating multimeter set lang natin sa DC volt. Sukatan natin yung ating 400 volts. Ayan, ang reading natin nasa 6 volt. Nakasaksak na yan, power on natin. Ayan, may power na tayo. Sukatan natin ulit. Yan yung ating reading, nasa 300 volts. Ibig sabihin, nakakapasok yung AC supply natin papuntang DC supply. Ang pangalawang gawin natin, sukatan natin yung kanyang secondary. Doon sa sinukatan natin kanina na dalawang diode, yung kanyang supply para sa backlight at saka yung kanyang 12 volts. Ganon pa rin yung panukat natin, nakaset sa DC mode. Yung ating negative line, ilagay lang natin dito sa HDMI. Ganyan. Sukatan natin yung kanyang supply ng backlight, itong malaking diode. Wala tayong reading. Sukatan natin yung kanyang 12 volts. Ganon din, wala tayong 12 volts. Ibig sabihin yung ating supply na galing sa primary, hindi siya nakakatawid ng secondary. Samantala na may reading naman tayo dito sa kanyang main supply na kapasitor. Ayan no, 303 volt. Hanggang dito lang yung supply. Yung secondary natin, wala tayong masukat. Ang ibig sabihin, may problema tayo sa kanyang primary. Kung bakit na hindi siya nagbibigay ng supply sa secondary, na wala namang shortage yung ating secondary section.
Base sa ginawa nating checking, na-conclude natin na ang problema dito sa kanyang primary section. Yung kanyang primary section, ma-identify natin sa kanyang guhit. Ayan o, may guhit siya. Hanggang dito yung kanyang guhit. Ang ibig sabihin, yan yung ating primary section. Dito naman yung entrada ng ating 220 volts. Dadaan siya ng fuse, papunta rito sa coil na to. Tatago siya rito sa 4 na diode. Magko-convert siya ng DC volt. So magiging DC volt na siya. Pag halimbawa na may supply tayo dito, ang ibig sabihin okay yung ating AC input na section papunta sa kanyang 400 volts na supply. Sa ginagawa natin, positive naman ang supply nito. May charge naman siya. Discharge lang muna natin. Ayan, short lang natin kasi mababa lang naman ang karga niyan dahil na-discharge ko na kanina. Bali, finishing na lang yung ginawa natin. So, yun nga, pag may supply ito, ang ibig sabihin, okay yung ating entrada papunta rito sa kanyang 400 volts na kapasitor. Dahil sa may reading tayo dito sa kanyang 400 volts na kapasitor, malamang ang duda natin dito talaga sa kanyang switching section. Lalong-lalo na itong kanyang drive na 6-pin na IC. Drive niya papunta rito sa ating IGBT para magkaroon ng switching. Pag nagkaroon kasi ng switching to, magkakaroon ng supply itong ating chopper at magkakaroon na rin yung ating secondary. Dito naman sa kanyang switching, malamang na buo yung ating IGBT kasi pag halimbawa na may problema ito, naging shorted siya, malamang puputok yung ating fuse. So hindi naman pumutok yung ating fuse. Possible pa na okay yung ating switch, yung ating IGBT. So kung ganun yung duda natin na okay pa yung IGBT natin, malamang may kinalaman sa kanyang 6-pin na IC. Ito kasi yung nagbibigay ng trigger para magkaroon ng switching yung ating IGBT. So ang duda natin na hindi sira to, alamang baka ito. First option lang muna natin itong kanyang IC. Kung ganun pa rin, mag-actual tayo ng kapasitor. At kung ganun pa din, pwede naman yung kanyang feedback. Try natin kung nandun yung problema. Pero sa ngayon, unahin lang natin yung kanyang IC na baka dito ang kanyang problema. Ang gawin natin, remove lang natin yung kanyang 6-pin na IC at ganun din itong kanyang transistor, MOSFET o regulator, IGBT. Depende na sa inyo kung ano ang tawag nyo dito. Basta yan, remove lang natin. Natanggal ko na yung kanyang IC at saka regulator. Kaya lang wala akong pamalit na kagaya nito na 6 pins. Ang gawin na lang natin, ano na lang natin to, module ang gamitin. May mga module naman ako, kaya lang ito lang yung available ko. Yung 3 wires at saka 5 wires, itong dilaw. Wala tayong 4 wires, kaya ang gamitin ko na lang ito, 5 wires na, ayan o, maliit lang siya. Ito na lang yung ikakabit natin. Maganda sana kung may 4 wires, kaya lang wala ako naubusan. Nag-order pa tayo nun. Ito lang muna ikakabit natin. Naikabit ko na yung 5 wires module. Ayan na siya oh. Kaya siya tinawag na 5 wires module kasi mayroon siyang 5 wire. Ayan, mayroon siyang 5 wire. Ang unang wire natin, dito ko siya nilagay sa pinagtanggalan natin ng MOSFET, transistor, IGBT o kung ano man ang tawag nyo dyan. Yung pangalawang wire natin, ang black, dito ko naman siya nilagay sa negative side ng ating kapasitor. Main supply ito. Ayan oh, dito siya nakahinang. Yung kulay red naman natin, dito lang natin siya ihinang dito sa maliit na kapasitor sa kanyang positive side. Ang ginawa ko, dito ko siya na hinang sa likuran kasi nga mas madali makapaghinang dito. Maka-access tayo dito kumpara dito sa dito na area, hindi tayo makahinang oh. Ayan oh. Kaya ang ginawa ko, dito na lang sa likuran. Diyan lang natin ilalagay yung ating kulay red. Pagkatapos itong white naman natin, ito yung ating feedback. Bali, dito ko naman siya nilagay sa pin number 4 ng ating optocoupler. Yung pin number 1 kasi natin, anoid. Yung pangalawa, cathode. Yung pangatlo natin, yun yung emitter. Itong pang-apat na pinagkabitan natin ng kulay white, yan yung kolektor. Make sure lang na yung pin number 3 natin, connected siya dito sa ating negative side ng ating kapasitor. So ang gawin lang natin, ano lang natin yan, tester, buzzer mode. Pakita ko lang sa inyo. Ayan, may buzzer tayo. Ilalagay ko ito sa pin number 3. Ayan, yung ating pin number 3. Dito sa kanyang negative side, kailangan tagos yan. Connected siya. Ayan o. Connected. Dapat ganun siya. Yung pin number 3 natin, connected dito sa negative side ng ating main supply. Ang sumunod, yung ating kulay green. Ayan o, yung kulay green.
Madali lang naman yung kulay green kasi ilalagay lang natin dito sa kanyang positive side ng kapasitor. Dito sa main supply na kapasitor. At dyan, nakahinang siya sa positive side. Yan yung kanyang positive side. Ayan, positive side kasi to. Yung kanyang negative side naman, itong may marker na, ayan, kulay green na marker. Yan yung kanyang negative side, marker na yan. So yung natin, kulay green, dito siya nakalagay sa positive side. Ayan, nakahinang naman yung kulay green dyan. Yan yung kulay green natin. Sa pag-install ng ganito na module, 5 hours module, wala naman tayong ibang inalis dyan, kundi yun lang yung kanyang 6-pin na IC, at saka ganun din yung kanyang MOSFET. Yan lang naman yung tinanggal natin. Make sure lang yung sinabi ko sa inyo kanina na yung pin number 3 ng ating optocoupler, connected siya dito sa negative side ng ating kapasitor. Yan lang yung tandaan nyo. At saka yung kanyang pin number 4 naman, tagos kasi yan dito sa sa IC. Ito, sukatan natin para maipakita ko sa inyo. Itong kulay white natin na kinabit doon sa pin number 4 ng ating optocoupler. Ilagay ko dito yung panukat, dito sa kulay white. Yan. Pagkatapos, sukatan natin yung dito sa IC na inalis natin. Tagos yan sa dito. Ayan, Yan. Tumunog. So, ang ibig sabihin, okay na yan pag natanggal natin siya. Bali, free na yung line na yon. Maski dito, pwede naman natin ilagay dito yung ating kulay white. Kaya lang medyo mas maganda doon. Ayan, mas komportable tayo maghinang. Ayan, kumpara doon kasi masyadong maano yung niya, terminal. Masyadong makitid. Kaya dito na lang tayo naghinang. Tagos naman kasi dito yan. Kaya lang mas maganda dito natin ihinang para mas matibay. Sa pag-install nito, itong 5 watts module natin, kailangan yung ating chopper. Ang ibig sabihin ng chopper, ito yon. Ito yung tinatawag na chopper natin. Ito yung kanyang primary input. Yun naman yung kanyang output, papuntang secondary. Bali, dito sa kanyang primary, mayroon siyang 4 na paa. Ayan, So, kailangan ganun yung chopper natin na mayroon siyang 4 na paa. Ang ibig sabihin ng 4 na paa na yan, ang dalawang paa, yun yung ating pinaka-main na coil. Yung itong dalawa naman, yun yung ating auxiliary coil. So ngayon, kung paano natin ma-identify kung saan ang pares niya, ang gawin natin, gamitan natin ng multimeter. Buzzer mode lang natin. Yan, may buzzer tayo. Ito yung ating main coil. Hanapin natin yung kanyang partner. Yan, tumunog. Ibig sabihin, yan yung kanyang partner. Kasi pag nilagay natin dito sa kabila, yan, ayan, wala na siyang tunog. Sila lang yung may tunog, ibig sabihin magpartner sila. Dito tayo sa kabila. Sila din to ang magpartner, dalawa. Ayan, partner din yan sila. Kasi pag nilipat natin dito yan, dito sa main natin, wala ding tunog. So ang ibig sabihin, itong dalawa magpartner at ganon din itong dalawa magpartner. Ito yung ating main coil. Ibig sabihin ng main coil kasi connected siya. Yung kanyang yung positive side ng ating kapasitor connected dito sa paan na to, kaya masabi natin na main coil siya. Ito namang kabila ang auxiliary coil natin. Ito ipakita ko lang sa inyo, positive side ng ating kapasitor. Ito yung kanyang positive side ng ating 400 volts na kapasitor. Connected siya dito sa coil ng chopper. Ayan, tumunog siya. Sukatan natin yung katabi. Yan, yan sila, magpartner yan sila. Pag sinukat naman natin doon sa pangatlong paa, wala na tayong reading dyan hanggang sa pangapat kasi hindi connected yung ating kapasitor doon sa isang pares, kundi dito lang sa sa unang pares dito sa main. Ayan, ganun lang. Ito yung ating main, itong dalawa. Ito naman yung ating auxiliary coil. Tagos naman dito sa likuran yan. Dito siya nakahinang. Ganun lang. Unlike doon sa 4 hours module, kung yun ang gagamitin naman natin, hindi na natin kailangan yung auxiliary coil. Bali yung kailangan natin itong dalawa, yung kanyang main coil. So ganun yung pagkakaiba nila ng ganito na module. Kung ikakabit natin, kailangan natin yung 4 na paa. Kung 4 watts module naman yung gagamitin natin, so no need na itong dalawang paa na yan. Bali ito lang yung dalawang paa, isang pares. Yan yung kailangan natin pag kung 4 watts module yung gagamitin. Testing natin yung ginawa natin kung okay na ba. Lagyan ko lang ng saksakan. Lagay lang natin dyan. Pagkatapos saksak natin. Dito lang natin isasaksak sa outlet. Naka-off pa naman yan. I-on na lang natin pagka ready na tayo. So yung ating multimeter, set lang natin sa DC volt. Ayan, naka DC volt na yan.
Bagay-bagay lang natin na makita yung ating multimeter. So, ganon. Ayan, pwede na yan. Yung ating panukat, yung ating pinaka-negative, ilagay lang natin dito sa HDMI. Yung kagaya sa ginawa natin kanina, nasa HDMI natin nilagay yung ating grounding. So, ganyan. Dyan natin ilalagay. Ang sumunod, dito natin ilalagay sa 12 volts na diode. Yan, ganon. Ganyan lang muna, medyo masikip. Pagkasya-kasyain lang natin. Ayan, ready na. Yung ating multimeter, ready na rin. Ganon din yung ating panukat. Nakasaksak na siya. So, ang gawin na lang natin, power on to. Abangan natin yung ating multimeter. Kung magkaroon na ba ng supply sa kanyang secondary. On ko lang. Yan, may 12 volts na tayo. Ibig sabihin, okay, patayin ko na. Pinatay ko na agad kasi wala pang heat sink yung ating regulator. Ang gawin ko dito, ilalagay natin dun sa kinuhaan natin sa kanyang panel. Ilagay na natin dito para ma-testing natin. Pagkatapos, itong ating regulator, i-heat sink lang natin dito sa kanyang body. Metal naman to. Diyan natin siya i-heat sink para tumibay yung ating regulator. Ito, kapit ko lang muna. Naibalik na natin yung kanyang driving board sa kanyang panel. Yan naman yung ginamit na panel, oh. Yan. Yung ating module, dyan naka-heatsink sa body. Nilagyan natin ng dyan, ng sapin para kung sakali na matakpan, dumiin pababa. At least kahit paano may tayo dyan, may abang tayo na hindi siya mag-short. Nakasaksak na nga pala to, ayan, nasaksak ko na pero hindi pa natin na-on. Ang gawin natin, abangan natin dito sa kanyang indicator light kung magkaroon ng power. Ito, i-on ko na. Yan, nagkaroon na tayo ng power source. Mayroon na rin tayong indicator light. Ayan, umilaw na yan. I-on ko lang. Abangan natin yung kanyang backlight dito sa mga butas-butas. Wala kasing remote, oh. Dito, manual ko na lang dito sa tagiliran. On ko lang. Ayan, nag-on na siya. Abangan natin yung kanyang backlight. Ayan, oh. Kung iilaw ba. Ayun, umilaw na. Ayan, umilaw na yung kanyang backlight. Tingnan natin yung baba. Angat ko lang, silipin natin kung okay na ba yung, buhay na ba yung screen. Ayun, oh, may screen na siya, oh. Ayan, kaya lang naka-ano siya. Ayan, oh, naka-mino. I-ano ko muna. I-assemble. Total, umaandar naman siya. Mayroon na siyang screen. I-assemble ko lang para matisting natin sa cable. Matisting natin yung kanyang tao at ganoon din yung kanyang sound. Patayin ko lang. Yan, patay na yan. Na-assemble ko na. Nilagyan ko na din ng cable sa likuran para sa pag-testing natin. Nakasaksak na rin dito sa outlet natin. Ang gawin na lang natin, i-on natin to. Ayan, naka-on na. Nagkaroon na siya ng indicator light. Ayun, pumula na yung ilalim. Ayan, i-on ko na lang dito sa kanyang gilid. Wala kasing remote. Manual na lang natin. Ayun, nag-on na siya, oh. Abangan natin. Ayan, lumabas yung kanyang ace. Ayun, i-ano natin. Source. Pagkatapos, i-enter natin. Ayan, yung kanyang picture. Lipat lang tayo ng channel. Hinaan lang muna natin yung kanyang volume. Malakas. Lipat tayo ng channel. Loob mo dahil umalis ako. Ang supply ng isang Yan, okay na. Nagawa din natin ang unit. Okay naman yung kanyang screen. Yan, oh. Malinis pa naman yung kanyang panel. Wala pa namang bakas na may problema. Hanggang dito lang tayo. Kung nakabinipit kayo, paki-like na lang din at saka subscribe. Pa-support na lang sa channel natin. God bless sa inyong lahat. Mag-iingat kayo lagi. Bye-bye.